Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Nakakagimbal po ito. 'Di ba, bali-balita po si BP Sara ay parang kinasuhan din ng ICC, si Bato, si Bongo. Ngayon mga kababayan, mayroong pasabog. Eto po, may pangingidnap gaya kay PRRD. Eto po, kaya bang kidnapin din ng gobyerno si Senator Bato? Go at BP Sara para dalihin sa ICC. Nako po, nakakagimbal ito mga kababayan. Anong sinasabi ni Attorney Mike Operario? Magaling po ito mga kababayan. Ito po, panoorin niyo po ito. Kamakailan lamang po ay naglabas ng panibagong regulasyon ng Supreme Court tungkol sa extradition. Maraming mga kababayan natin ang naghiling na gumawa tayo ng reaction video tungkol dito kasi gusto nilang malaman anong epekto nito sa mga pending cases ngayon ni President Digong at saka yung mga potential na isasampa daw na kaso laban kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, kina Bongo at mga ilan pa mga opisyales ng pamahalaan. Yan pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Well, ang nilabas po ng Korte Suprema na kautusan ay hindi na po iba doon sa ating mga diskusyon noon na ang pagkaka-extradite nila kay Digong sa Hague ay hindi tumutugma sa existing na extradition laws natin kahit na sa Rome Statute. Ang ginawa lamang po ng Korte Suprema ay vinalidate nila o ni-reiterate, inulit nila na ito ang tamang proseso. Actually, nasa batas na po ito sa 1951, doon po sa PD 1069, at even in the Rome Statute, nandun po yung proseso ng extradition. Pinili lang ng pamahalaan na ito na wag sundin niyon. At ngayon, sinasabi ng Korte Suprema, ay ito na talaga dapat ang sundin ninyo na regulasyon. Anong epekto nito doon sa mga potential na kaso na isasampa pa daw at mga warrant of arrest na i-release ng ICC laban kay Bato de la Rosa, kay Bongo at kay Sara Duterte? Well, with these recent pronouncements ng Supreme Court, malinaw na ngayon na hindi nila pwedeng ulitin ang ginawa nila kay Digong. Kaya, well, para sa ating mga kababayan, yung sinabi po natin noon that extradition is primarily a judicial function. Ito po ay inulit lang ng Korte Suprema sa kasalukuyan na hindi po ito executive determination lamang. Kailangan dadaan ito sa husgado. Hindi pwedeng ang presidente ng Department of Justice o ang kapulisan lamang magdedesisyon kung sinong ipadadala nila sa abroad upang ikulong doon. Ito po ay isang magandang development at itinataas ng Supreme Court ang soberenya ng ating bansa at sinasabing kailangan pa rin na malaman o idetermina ng hukuman ng Pilipinas na nagpa-function naman sa kasalukuyan bago po ilipat ang sinumang Pilipino o alisin siya sa kanyang sariling bayan. So yan mga kababayan, di ba yung nangyari kay PRRD ay labag po sa ligang batas. Yang ginawa po nila, diniretso po sa ICC. Hindi po dinaan sa Korte Suprema. So dito mga kababayan, natapakan po yung karapatan po ng mga Pilipino. Lalong-lalo na po dito ang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte nandoon na. Ginamit po si General Nicolas Torre. So ngayon sinibak na din. Wala nang pakinabang So makikita natin mga kababayan, ngayon, gumawa pala ng bagong batas ang Korte Suprema. Ano inyo mga kababayan na kung tama yung pagkakaintindi ko na dapat dumaan po talaga sa Korte Suprema para mabuhay yung pagkakasarinlan natin. Kasi nung nangyari mga kababayan na hindi nila pinansin yung Korte Suprema. Biglang itinakas po yung dating Pangulo. Di ba mga kababayan? So, kaya bang kidnapin din ng gobyerno si Senator Bato, Go at BP Sara, na dalhin sa ICC? Ito, tutuloy po natin. At ano po ang epekto nito doon sa kaso ni Rodrigo Duterte ngayon na nasa Hague?
Well, kahit na po naglabasan ng ganitong regulasyon ang Korte Suprema, hindi pa rin po basta pwedeng ibalik si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas on the basis of the Supreme Court recent pronouncements or order. Kasi nag-acquire na po ng jurisdiction ang ICC kay Digong by bringing him there at kailangan nilang tapusin yung proceedings. However, itong regulations na ito nilabas ng Korte Suprema ay magkakaroon ng epekto doon sa mga kasong isinampa sa responsable sa pagkakadala kay Rodrigo Duterte sa Hague. Dito kasi ini-establish na ang kamalian ng kanilang ginawa, which can lead the basis for criminal and administrative actions against them. Yung iba nagsasabi parang masyado yata nakikialam ang Korte Suprema sa gawain ng presidente. No? Hindi po. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Supreme Court ay nag-interfere o nag-intervene at gumawa ng mga regulasyon upang protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Kahit na po nung panahon ni Rodrigo Duterte, nung kasagsagan ng tukhang, naglabas din po ng hiwalay na regulasyon ang Korte Suprema upang maibsan, mabawasan, o mapadali yung kaso ng mga detainees noon na involved sa droga. Ito po yung ginawa nila, yung regulation on plea bargaining. Bagamat may opposition dito ang Department of Justice at hindi pumapayag lagi ang DOJ sa plea bargaining, naisulong pa rin po ito at umandar at maraming mga detainees noon ang napalaya ng dahil po dito sa plea bargaining. Kami po bilang mga abogado, nung lumalao na yung tukhang, hindi naman po talaga kami 100% na bulag na susunod lang dito. Alam namin na mayroong mga kamalian, lalo na ang kapulisan sa implementasyon na to. Kaya patuloy kami na nakikibaka sa kanila. Lumaban kami sa mga pulis. Hindi dahil sa naniniwala kaming hindi drug addict yung mga tao, kundi na hinuhuli nila, kundi naniniwala kami na may mga fundamental na karapatan pa rin na dapat na protektahan. Pero in general, I still believe that the war on drugs is a successful campaign. This is what is happening in Brazil right now at nauulit sa kasalukuyan. At pag-uusapan po natin yan in a separate video. But as of today, ang sinasabi natin, because of the rules on extradition treaty, nilinaw na ng Korte Suprema na kailangan talagang dumaan sa husgado ang sinuman na ahensya ng pamahalaan na nais dalhin ang isang Pilipino sa ibang bansa. So yan mga kababayan, mabuti naman na naisip ng Korte Suprema ito kasi nung panahon ni PRRD, nakakaiyak po eh. Isipin nyo, dating Pangulo, dadalhin sa ICC. Ay, tuwing maalala ko po yung pagkakadala kay Tatay Digong, naiyak po. Hanggang ngayon po, mga kababayan, napakasakit po sa dibdib na isipin na si Tatay Digong nandun. Nasa sobrang lamig ng environment doon. Matanda na pati. May mga sakit na. Tapos, nakita nyo naman, ipinakulong at pinakidnap. Samantalang, kahit anong sama siguro ni Tatay Digong, pero yung ginawa po nila mga kababayan na dalhin doon, kahit anong di ba mga kababayan, kay BBM mga kababayan, yung tatay niya, ang tagal po na pinag-awayan ng mga dilawan, pinklawan, ayaw nilang ipalibing sa libingan ng mga bayani. Samantalang nung pagdating ni Tatay Digong, ilang araw lang po bago maging presidente si PRRD, na ilibing sa libingan ng mga bayani, meron pang military honor. Tapos ang ginawa, ayun, pinahuli, pinakidnap. Kaya ngayon, meron na pong, alam yun, yung hindi na mawawalang sakit sa puso ng mga Pilipino dahil isang dating Pangulo, pinakulong. Grabe, ang sakit. Hindi mawawala yung sakit, yung division ng mga Pilipino, mga kababayan. So, kahit anong mangyari, hindi na mawawala yung pagkakabahabahagi ng mga Pilipino. Kasi isipin nyo mga kababayan, nandun hanggang ngayon. Tapos ngayon, balak pa nilang
Ayan, si BP Sara, ayaw nilang maging pangulo ito sa darating na 2028. Kaya gagawa sila ng paraan para mahadlangan ito sa pagkapangulo. Although the DOJ would still have to file a petition for extradition at sila pa rin ang mangunguna dito, ang korte pa rin ang magdedetermina kung sino nga o paano nga ba ililipat o papayagan ba na ilipat ang mga Pilipino papunta sa ibang bansa. Marami po pong features ang regulasyon na ito at ito po ay advantageous naman po para doon sa mga Pilipino as it should be at dapat ganoon naman talaga. Sapagkat ang batas ng Pilipinas, dapat ang pinoprotektahan ito ay ang mga Pilipino at hindi ang mga banyaga. At dahil po sa regulasyon na ito na sinet ng Supreme Court, ang malinaw dito, hindi nila basta-basta pwedeng dalhin si Sara Duterte sa Hague o si Bato de la Rosa o si Bongo o sino pa mang gusto nilang isama na muli dito sa kaso na ito. So yan mga kababayan, ano sinasabi ng mga komento dito? Magbasa po tayo para malaman po natin kung ano yung mga saloobin ng taong bayan dito. Ito po mga kababayan, magbasa po tayo. Ano ba ang sinasabi ng mga netizen? Ito po, check po natin yung mga sinasabi nila. Ano ba ang sinasabi po ng mga tao? Ano bang saloobin nila sa topic ngayon? Magaling po ito si Operario mga kababayan. Magaling po talaga ito. Ito yung sinusubaybay natin na komentarista dito sa social media. Magaling po ito na abogado eh. Kaya lagi po tayong nagbibigay ng komento sa tuwing maglalabas ito ng mga ganitong topic tungkol sa mga nangyayari sa ito po sabi nga 'di ba, lightning does not strike twice at the same spot. Attorney Mike Operario, ano masasabi ninyo dito? Good eve po. EBC application bubuksan ng Pilipinas sa China ngayong buwan. Alaka. Malaki ang tukong nyo, Attorney Mike, upang malaman ng publiko ang tama, pilit na binabaliktad sa kasalukuyang rehimen. Grabe mga kababayan. Binaliktad kasi nila si PRRD. Di po sila kikidnapin dahil may kaso po sila sa ICC at di po si BBM ang nagkaso. Kami. Anong private citizen? Ako, mga bangag ito, mga kababayan. Mga siraulo mga ito, mga kampi na mga bangag ito. Yung mga nagsasabi na si Tatay Digong ay masama. How about Pastor Apollo Kibuloy planning him to surrender to US as per lower house? Sana Pastor Manaig ang tama. Attorney, marami kaming natututunan sa inyo, lalo na sa nangyayari ngayon na lugmok na ang bansang Pilipinas sa korupsyon. Sana po huwag kayong magsawa sa kasalukuyang gobyerno. Kudos, Attorney Operario. Tataka lang ako bakit tinanggap ng ICC ang isang taong kinidnap at walang sinunod na proseso, maging sa kanilang itinalagang proseso sa pagtanggap ng isang bihag. Alaka. Ayan mga kababayan, dapat singag ba ang dalhin sa ICC? Ayan ang mga komento ng taong bayan. Talagang iba-iba. Pero marami pong nalulungkot, maraming umiyak na mga Pilipino dahil ang isang PRRD dinala doon na walang kalaban-laban na nilabag ang karapatang pantao, nilabag ang sariling batas para kidnapin at dalhin ang dating Pangulo doon. Mga kababayan ko. So ngayon, yung mga agam-agam na mga balita na dambuhalang rally ngayon, itong linggong ito, na sinasabi nila ang tatlong malalaking reliyon, kasama pong Iglesia ni Cristo, meron daw di umano na rally po. Malakihan po ito. Buong mundo ito mga kababayan nasasambulat itong linggo na ito. Yan po ang sinasabi pero di po natin alam kung kailan po ipapalabas yan sa kanilang istasyon, ang Iglesia ni Cristo, kung totoo talagang merong malaking rally. So ano pong masasabi nyo dito mga kababayan? Isang like po, isang share,
isang subscribe. Kasi nga po, nagugulat na sila at natataranta na, lalo po yung mga bangag, pinklawan, dilawan na kasabwat ngayon sa sindikato ng pagnanakaw na ito, na sinisiraan pa ang Iglesia ni Cristo na kulto daw, bakit daw magrarally, nakikisali sa politika, bakit masama bang magrally ang mga Iglesia ni Cristo? Nagbabayad din ng taksyan. Kasama rin yan sa lipunan. Ano, kayo lang magrarally? Pero ang Iglesia ni Cristo pag nagrally, hindi gaya ng iba na may mga nagmumura, may mga sinasabi, BBM resign. Ito po, yung rally na ito. Iba ang sinisigaw, hustisya. Tamang pagtingin ng batas, huwag i-bending yung law. Don't bend the law. Na gaya ni Erwin Tulfo at Rimulya, ang ipapahayag lang dito mga kababayan kung hindi ako nagkakamali, yung tamang pagtingin sa batas, huwag gipitin, yung mga witness gaya ni Gutesa, yung Marines na nagpasabog ng malalaking isda. Ang ginagawa naman ni Lacson, hinaharang, iniipit si Marcoleta. Kaya ngayon, itong malaking darating na araw na ito, lalong-lalo na, itong isasagawa daw di umano ng Iglesia ni Cristo, ay malaking rally ito. Well-organized ito. Bawat isang miyembro pupunta dito. Maliban lang sa mga mahihina na, mga senior citizen. Bawal din ang mga kabataan. Ang pupunta doon yung kaya pang maglakad, may hustong gulang. Bawal yung mga senior citizen na dito, mga kababayan. So, ang irarally dito, alam ko, yung hilingin lang na merong makasuhan at makulong at yung katwiran po dito manaig na sinasabi ni Marcoleta dito. Okay po, mga kababayan? Salamat po, yan lamang at suportahan nyo po ang ating mga ginagawang reaction na video na ito para po sa kaalaman ng lahat. Mabuhay po, ako si The Wonders Philippines. Paki-like po, i-share nyo po ito mga kababayan. Salamat.